Naku po, delikado to. Just in breaking news, Sen Mig Zubiri nagsalita again, mga baho binulgar. Siyempre, itong balitang matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balitang kanyang inilalabas. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Lalong lumala lang dahil itinulak po natin ang independensya ng Senado na binigay ko po ng kapangyarihan ng lahat ng mga senador, ng lahat ng kanilang mga komitiba na magkaroon ng hearings kahit sino po matamaan, kahit sino man ang masasaktan so as long as may Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. At marami tayong pag-uusapan dahil nga sa nangyari kahapon no. Pagkatapos ng PIDEA leaks na hearing na yan kay Senator Bato de la Rosa, sumunod itong emosyonal na nagbitiw bilang Senate President itong si Zubiri. Ang tanong dito, bakit nagbitiw itong si Zubiri? And I can always say na it's very obvious. Dahil sa sinabi ni Zubiri na hindi raw niya nasunod yung utos. Mamaya pag-usapan natin yan. Dahil may kinaugnayan itong nangyari kay Zubiri sa mga kapangyarihan. And that's mainly, for me, sa analysis ko, it's President Bongbong Marcos. Okay? Kaya nagkagulo kahapon yung Senado. Mamaya pag-usapan natin yan. Bago natapos ang speech ni Zubiri, ipapakita ko sa inyo ang unang interview ni Zubiri. Okay? Prangkahan, harap-harapan niyang sinabi ang dahilan. Okay, mamaya i-explain ko sa inyo. Pangalawa nating pag-usapan, nagsalita na rin itong si Cheese Escudero, ang bagong Senate President na pumalit dito kay Zubiri. Okay, nagsalita na at may revelasyon ring ibinigay na mensahe. Interview exclusive interview ito kay Cheese Escudero sa isang mainstream media na interview. Okay, mamaya i-explain ko yan. Pangatlo nating pag-uusapan, itong si Presidente Bongbong Marcos. Nagpaabot ng mensahe kay Cheese Escudero. Nagpahayag ng suporta sa pagiging bagong leader ng Senate o Senate President itong si Cheese Escudero. Okay, marami tayong tanong dyan. Ito ba ay planado? Gusto ba ni Presidente Bongbong Marcos na si Cheese Escudero ang papalit? Planado ba yan? Okay, so much with this. Pero bago natin ito itatalakay, help me po na i-like, i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Importante ang taong bayan dito, okay? Sabay-sabay nating i-like at i-share itong video natin, Facebook at YouTube, sa Don Martin. Sinasabi nila na hindi natin kaya si Zubiri, kaya dapat palitan. Parang ganun ba yun? TV 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow itong Don Mar TV. Ayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang mga cellphones nyo. Ayan, patayin natin. Ayan, syempre, subscribe po kayo kay Don Mar TV. Ayan, syempre. Meron tayong breaking news, okay? Sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe ang Don Mar TV, Facebook at YouTube. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow and subscribe na ba? Bati-bati muna tayo. Ami Cabrera Davao. Ayan, atong ating moderators from Saudi Arabia. Shoutout sa mga Pilipino dyan. Like done, tapos na. DJ26 Giroy. Good afternoon sa Donmar. Have a nice day to everyone. Ayan, maraming salamat DJ26. Ayan, watching from Dubai. Test di Duro. Malapit si Escudero kay Bongbong Marcos. Kaya nga, si Liza dahil ninong si Escudero, si Bongbong. Ayun nga yung sinasabi nila, no, si Cheese, parang yung ninang, parang ninang sa kasal ni Cheese ba yun? Di ba, parang malapit nga daw. Kaya parang si Cheese ang kinuhang Senate President. Aba. Ayan, no, pag talagang Mason talaga, pag malapit, no, kanyan malalagyan talaga ng kulay yan, malalagyan ng issue. So parang sinasabi dito, si Zubiri is parang hindi pabor, no? Parang ganun yan eh. Pag hindi ka namin makuha, di pa pwedeng nandiyadyaan ka. Di ba? Kapag ikaw puro ka kontra, di ba? Ganun yun eh. Kasi parang sinasabi ng iba, kailangan yung malagay yung mga pro-chacha.
Parang sinasabi nga ng ilan si Chis Escudero is anti-chacha din. Paano siya nailagay doon kung siya ay anti-chacha? Maaari bang kahit siya ay anti-chacha, maaaring maging pro siya o mapapasok niya yung chacha? 'Di ba? Kasi syempre parang lagay ka namin ba? Para naman tayong others niyan gagano. Ano ba yan? Ako naman. Marcos sa kasal. Ayan. Ami Cabrera Davao sa Planado na dilawan si Mr. President Yuming Pakinggan. Good afternoon, Donmar, watching from Liloan, Cebu. Ayan, shout out sa mga taga Liloan, Cebu. Marami tayong mga kaibigan dyan from Liloan, Cebu. Tapos na ba yung fiesta sa Liloan, Cebu? Ha? I think summer yun, di ba? Okay. So, simulan na natin kagad. Okay? Ito ngang usapin tungkol dito sa pagbitiw ni Zubiri bilang Senate President. Ano ba talaga ang dahilan dito? Okay? Malalaman natin ito through sa interview, unang interview talaga ni Zubiri. Okay? Pasok, Zubiri. Samantala, sa iba pang balita, may bago na hong liderato ang mataas sa kapulungan ng Kongreso matapos mahong magbitiw bilang Senate President itong si Senador Juan Miguel Zubiri. Bakit nagbitiw si Zubiri? Ano ba talagang dahilan? Ha? Kasi ang mga tanong ngayon ng taong bayan, nagbitiw ba si Zubiri dahil hindi niya nasunod ang utos ni Presidente Bongbong Marcos? Nagtatanong kami. Ay alamin po natin sa kanya ang dahilan. Dahil ba ito sa away ng Chacha? Dahil ba ito sa PIDEA hearing ni Bato de la Rosa na hindi napapigil Napigilan. ni Zubiri? Yan ang malaking tanong. Agad po niyang Kasi nagtuloy-tuloy pa pagbitiw sa pwesto at ang kanyang saloobin naman sa nangyaring rigudon sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Ayan. Live mula sa Senado, makakasama po natin si Senador o former Senate President Juan Miguel Ito yung pagkatapos ng kanyang speech sa Senado. Nagpa-interview kaagad itong si Zubiri sa Net25. Zubiri. Mayong gabi, Senator. Yes, may gabi sa tanan, kapaminaw. Sa lahat po nakikinig po na yun, magandang gabi po sa inyo lahat. Opo, Senator, si Alex Santos po to. Kasama ko po si Ali Soto dito po sa Net25. Senator, bagamat batid na ho namin ang inyo pong talumpati kanina, baka meron ho kayong gustong i-share sa amin po. Ano ho bang punot dulo nito na pagpapalit po ng liderato ng Senado? Alam mo, Tingnan nyo ang mukha ni Zubiri. Emotional. Very emotional. At saka yung salita niya no? Dito sa atin naririnig natin yung salita. Yung salita niya medyo malungkot Parang siyang parang may disappointment yung salita niya. 'Di ba? Parang mabigat sa kanya yung boses niya. Kasi alam niya, for the past 2 years, I think 2 years, di ba? And for the past months, nahihirapan siya. Alam ko, kitang-kita ko sa mukha ni Zubiri, nahirapan siya. Nahihirapan na siya. Mahirap Bakit siya talaga nahihirapan? Kasi, ginawa ni Zubiri ang lahat para pagserbihan ang taong bayan. Ha? Ginawa niya ang lahat para malinis, effective, productive ang Senado at saka makapagserbisyo ng taong bayan. Pero anong nangyari? Di natin alam, baka pinagalitan, ha? Baka pinagalitan ito ni Bongbong Marcos o ni First Lady Liza Araneta Marcos. Okay? Ito lang ay posibilidad lamang po, analysis natin, okay? Sa ating opinion. Baka inutusan ito na pigilan na yung PIDEA leaks na yan dahil nasisira kami. O yung Chacha na yan, bakit tinutulan mo? May mga plano kami dyan. Hindi natin alam, baka ganun. Kaya, hirap na itong si Zubiri. Baka siguro ito yung dahilan na nagbitiw bilang Senate President ito. Tinyo. Alex and Ali, nung January pa lang, nung kinontra po natin yung People's Initiative, naramdaman ko po na parang mga kaalyado natin, mga kasamahan Imagine that one, ha? Mismo galing sa kanyang bibig, kaalyado natin. natin ay May hindi, ang naiisip ko dyan, yung sinabi niyang kaalyado natin, wala nang iba doon sa Kongreso, si Tambaluslos. At if you So, ibig sabihin, kaalyado, yun nga sinasabi ni Sir, na kaalyado natin, ibig sabihin, mga ka-close niya yon, mga kasama niya yon. Parang yun pa ang, alam nyo na, parang may ayaw sa kanya. No? Parang yun ang nag-push, kaya siya nagbitiw sa Senado. Parang ganun ba yun? Oh! could remember yung birthday ni sino yung matanda na nandyan sa Malacanang
na nag-birthday na nagkatagpo itong si Zubiri at itong si Martin Romualdez. 'Di ba? Ipinalabas pa nga nila na walang away. Walang away ang Senado at itong Kongreso. Walang away. Yan naman ang problema eh. Nakita natin sila lahat, no? Noong mga panahon ng eleksyon is talagang magkaka-close. Like VP Sara, no? Tambi, VP Sara, yan. Pero pagdating talaga na natapos na ang eleksyon, nandiyan na sila sa kanilang mga posisyon, talagang dyan na talaga lumabas ang tunay na problema. Imbis na magresolba ng problema is dinagdagan pa kung ano ang problemang nangyayari ngayon. Kumbaga yung problema ng bansa talaga is hindi na talaga napansin eh. Ako hindi na ako umaasa pa na mapapansin ang problema ng bansa. Parang maghihintay na lang tayo ng bagong makakapansin doon. 'Di ba? Sa problema natin. Talagang ganito na tayo. Wala na tayong magagawa. Kasi parang nakatutok na sila sa mga kanya-kanyang problemang ganito eh. 'Di ba? Kung paano magiging presidente sa susunod, kung paano tataas ang posisyon sa susunod. 'Di ba? Doon na sila nakatutok. Yung pagkakasundo-sundo na yan is nawala na. Parang nagtablahan na. Parang pagdating natin dito sa tuktok, dito na tayo maghihilahan pababa. Imbis na naghilahan sila pataas. 'Di ba? Nasa taas na sila. Ihilahin pa nila yung sarili nila pataas. Hindi eh. Hilahan na pababa. 'Di ba? Kung sino yung mga parang nagiging tinik sa yung lalamunan, ayun. Talagang kailangan pabagsakin kita, hilahin kita sa baba. 'Di ba? Ganun yung nangyayari. Kaya hindi matapos-tapos yung problema na to. Kaya yan nagmumula talaga yan sa alitap-tap. Yung alitap-tap talaga ang problema. The who? Sino ang alitap-tap? Alam niyo na yung mga katunay kung sino. 'Di ba? Kaya mas lalong gumulo ang ating gobyerno ngayon. Buti pa nung panahon ng Dilawan, di naman ganito. Di ba? Magulo lang yung mga utak nila, pero hindi naman magulong ganito kagulo yung gobyerno. Ngayon talaga, grabe. Bangayan dito, bangayan doon, ungkatan ng kaso, ungkatan doon, ungkatan ng nakaraan. Bintangan ng ganito, bintangan ng ganyan. Ganon ang nangyayari. Kahit kailan nga, wala tayong narinig na pinag-uusapan yung bayan natin eh. Yung pinag-uusapan kung paano aangat ang mga Pilipino. Wala tayong nadidinig na ganun. Kailan nyo ba pag-uusapan yan? Kasi nandun, Enrile pala, yung birthday ni Enrile, doon sa Malacanang. Invited itong dalawa, si Zubiri at si Romualdez. Nagkatagpo sila doon. Ipinalabas nila sa media, ito namang media, naniniwala kaagad. Sabi nila, wala, okay lang kami. Magkaunawaan yung Kongreso at yung Senado, di ba? Yun ang ipinalabas nila. Sino lang ang vlogger na nagva-vlog na sabi ko, plastikan lang yan? Ako yung nagsabi dati yan, na nafe-feel ko, napaplastikan ako, itong si Zubiri at si Romualdez. So parang nase-sense na ni Sir na ganun talaga ang mangyayari. Pwede manghuhula si Sir, no? Lumabas sa hula talaga niya, no? Doon sa birthday ni Enrile, napaplastikan ako sa kanilang pagtagpo. Sa totoo lang, yun ang nafe-feel ko. Pero ngayon, anong nangyari? Ano ang nangyari? Nagbitiw na si Zubiri. Yun yan. Dahil sabi niya dito dahil dito sa mga kaalyado ko. Ayan. Alex and Ali, nung January pa lang, January pa lang. kinontra po natin yung People's Initiative. Yung PI. Noong kinontra ni Mig Zubiri ang PI na yan, sina Amy Marcos, ang mga kaalyado nila sa Kongreso, mainly dyan si Tambaloslos, nagalit yun. Hindi sila nagkaunawaan. Yun ang mag-real talk tayo dito. Wala nang iba. Di ba? Naramdaman ko po na parang mga kaalyado natin, mga kasamahan natin ay medyo hindi na ganun ka. May meaning yan. Malalim. Kaya nga kung dahil doon sa tchatcha na yan, yung tchatcha na yan na ayaw ni Zubiri, di ba? Basta cheese, di ba? Ayaw din naman niya yun. I smell something fishy. Itong sinasabi. Malalim itong sinasabi niya. Teka muna guys. I am very emotional na ano na ko. Yung aking lalamunan, kumakati yung aking lalamunan.
Sinabotahin na tayo. Malalim ito kanyang sinasabi. Ha? Malalim yan. May hidwaan yan. Di natin alam kung ano yung mga pinagsasabi sa kanyang mga kaalyado. Ginigipit na itong si Zubiri, sa tingin ko. I'd say, responsive sa ating liderato. At nakikita ko po marami po mga dumarating na batiko sa Batikos. The word is batikos. Maraming dumarating na batikos. So, binabatikos na siya mismo sa kanyang kaalyado, Uniteam. Now, tambalos-los Martin Romualdez, Presidente Bongbong Marcos, nasaan na yung sinabi nyo na Uniteam? Saan? Akin mo, no, yung mga dating magkakasama, talagang nung eleksyon, sila since day one, isa-isa silang nawawala. Isa-isa silang nawa-wipe out. Tapos napapalitan sila ng mga tap. Hirap talaga ng ganyan. Paano titino yung ganito? Parang mas lalo pang lumala. Ano yung propaganda nyo, na Uniteam? Nakakahiya po kayo. Itong gobyernong ito na nagmamayabang tungkol dito sa Uniteam na ito, ang kapal ng mukha nyo, na sinungaling kayo. Kapal ng mukha nyo, nakakahiya kayo dahil yung mga propaganda ninyong Uniteam, hindi ninyo sinusunod. May hidwaan na kayo kay Vice President Inday Sara Duterte. Nag-away na si VP Sara at si First Lady Liza Araneta Marcos. Tapos ito, binatikos nyo si... Hindi na yan Uniteam. Wasak team na. Ay, naku, nakakalungkot talaga kung iisipin mo na ang Uniteam ay masisira na lang ng ganun-ganun lang. Ganun kabilis. 'Di ba? Hindi man lang tumagal, hindi naging isang matibay. Samantalang inisip natin, napakatibay ng Uniteam. Ang lakas niyan. Duterte Marcos nagsama. Para ngayon, nawala na yung excitement natin. Ganun. Nag-iba na. Ngayon na nangyayari ngayon, ang tindi ng away ng Marcos tsaka ng Duterte. No? Yun na napapag-usapan ngayon. Hindi na napapag-usapan yung lakas nila. Di ba? Zubiri? Galing yan sa bibig ni Zubiri, ha? Binatikos nyo, mga kaalyado ng Uniteam. Binatikos nyo dahil pumapalag sa PI itong si Zubiri. Ang ginawa ni Zubiri ay para sa taong bayan. Para yan sa taong bayan. Zubiri, we are with you. Kung ginawa mo yan para sa taong bayan, maraming salamat po. Nasa tamang ginagawa ka. Pero yung kaalyado mo, na binatikos ka, hinaharangan ka, huwag mong intindihin yun. They are not for the taong bayan. Ha? At ngayon, ang kapal ng mukha nyo na sabihin na Uniteam kayo? Kakahiya kayo? po sa mga kaalyado natin. And then on forward to February, March, naglalabas na po yung mga black propaganda against sa Ano yung black propaganda? Sabihin mo, Zubiri. liderato ng Senado. And most recently, I guess dahil sa mga hearings ni Senator Bato de la Rosa, ay may mga nagalit sa akin na may kapangyarihan. Sino yung mga kapangyarihan na yan? Hindi kasi mabanggit-banggit ng pangalan ni Mig Zubiri. Hindi niya mabanggit. Hindi niya ma-confirm. Pero sa ating own analysis, walang iba dyan. Presidente Bongbong Marcos o itong si Martin Romualdez. Yun lang ang ating analysis doon. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre credits dun kay Sir, yung nagsasalita na yon. Kayo mga katunay, ano ba masasabi nyo tungkol dito sa video ating natunghayan ngayon? Ang gulo ng ating mundo. Grabe, kailan ba magkakaroon ng kapayapaan at ang gobyerno ay maiisip nila na Pilipino muna, taong bayan muna, bago ang aming sarili. Kayo mga katunay, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.